Hello po mga mahal kong mga kababayan, kumusta po kayo? Good news po ito mga kababayan at mga kapatid. Lalong-lalo na po sa mga naniniwala po na si Congressman Marcoleta ay talagang sure ball na mananalo sa Senado. Itong balitang ito mga kababayan ay talagang hindi po pinapalabas po sa mga alam nyo na yung mga nagbabalita na laging sinisiraan si Congressman Marcoleta na laging kulelat daw sa survey. Pag nagso-survey sila, laging number 30, 35, 45. So ito, iiyak dito yung mga kalaban ni Congressman Marcoleta. Lalong-lalo na yung mga vlogger na sinisiraan siya na kulang na lang talagang hilahin siya pababa. Kala mo mga alimango, dito iiyak po ang mga kalaban ni Congressman Marcoleta. Lalong-lalo na yung 12 na partido nung sinasabi nyo na na team sinusuka. Magugulat kayo mga kababayan kasi lahat po gustong maka-tandem siya. Ibig sabihin sa pelikula, si Congressman Marcoleta ay pinaka-popular na artista na gustong makapareha ng mga artista din sa industriya. Mga kababayan, dito gustong-gusto siyang makatandem mga kababayan. So panoorin natin ba't ko nasabi ito. Tignan nyo mga kababayan, paano siya naging popular dito. Ayan. Meron tayong papakita na video dito. Magugulat kayo dito. Ito yung sinasabi kong talagang mainit na balita. Yung League of Mayors. Gusto talagang manalo si Congressman Marcoleta. Gustong suportahan ng mga League of Mayors. Bakit kaya mga kababayan? Bakit ganun na lang yung init po ng kanilang pagtanggap kay Congressman Marcoleta? Ano ba yung nakikita nila kay Congressman Marcoleta? Balik po tayo sa mga balita. Tiniyak ng League of Mayors of the Philippines ang support. Balik po tayo sa mga balita. Tiniyak ng League of Mayors of the Philippines ang suporta sa kandidatura at plataforma ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa pagkasenador. Sa harap nito, nangako naman si Marcoleta na isusulong ang kapakanan ng mga bayan, lungsod at mga barangay oras na mapasok ito sa Senado. Erlo Bringas sa balita. Nagpahayag na ng pagsuporta ang grupo ng mga alkalde, vice mayor at iba pa sa pagtakbo ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa pagkasenador. Yan ay matapos na naging pagdalo nito sa pagtitipon ng League of Vice Mayor of the Philippines sa Maynila. Ayon kay Marcoleta, mismo ng mga alkalde, vice-alkalde at iba pang mga leader ang nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa kanyang kandidato. Tignan mo mga kababayan, sila mismo ang nagkusa na lapitan si Congressman Marcoleta para ibigay yung kanilang mga suporta. Naku mga kababayan, napakaraming suporta ito sa mga League of Mayors. Grabe mga kababayan, talagang iiyak yung mga kalaban ni Congressman Marcoleta dito. Lalo na yung mga team sinusuka. Naku po, eto na. Ang iba ay gumagawa pa nga ng pahayag ng pagsuporta. Nakikiusap sila na makitandem sa akin. They are expressing support for my candidacy. Sana naman daw ay malaman din ng kanilang mga constituents na ako'y nasa likod din nila para sa ganon ay magkaroon din sila ng malaking tsansa na makapagsilbi din sa kanilang mga lugar. So sa amin naman, sa panig namin, napakalaking bagay para sa amin, positibo sapagkat kung ang lahat ay pumupunta sa amin para magdeklara ng support. Sa mga lugar na napuntahan na namin, talagang nakaka-inspire. Kasi isip-isipin mo bago magtapos yung event, manunumpa pa sila Hindi lamang pledge Kung minsan babasahin nila kasabay ng panunumpa na kung tawagin nila ay pledge of support.
to my candidacy. Kabilang sa kanyang ipinahayag ang kanyang mga plataforma, kabilang na dyan ang plataforma para sa mga mahihirap na kung saan mabigyan ng mga ito ng maayos na buhay at maihahon sa kahirapan. So ngayon, nalulungkot ako sapagkat yung IRR na yon ay ibinigay na responsibility sa DSWD at saka sa NEDA para ayusin yung IRR. Kaya nga gusto ko makarating sa Senado para tapusin na natin lahat yan. Napakahaba ng usapin tungkol dyan. Sa LGU naman, principally, ang gusto kong ayusin dyan, yung kalagayan ng mga barangays. Ilalaban din daw ni Marcoleta ang karagdagang suporta para sa mga barangay, lalo na mga barangay na may tuturing na hindi makatayo sa sariling paa at maraming kakulangan sa mga pangangailangan. Nag-file ako ng panukalang batas. House Bill 9400. Gusto kong susugan yung ating local government code, maglagay ng isang komisyon doon na ang tanging gawain niya, makakalap tayo ng mas maraming pondo intended for the barangays. Lalong-lalo na yung mga maliliit na barangay na nando sa 5th class and 4th class municipality. Ang mga plataforma nitong makikinabang rin ng mga barangay officials, mga volunteer, maging mga mababa pa ang sahod at hindi nakakasunod sa minimum wage ng mga barangay. Para sa ganon, lahat ng mga barangay officials, magsimula ka sa barangay kapitan, yung mga kagawad, tanod, at lahat ng magagawang barangay, lalo na yung mga nasa baba, ang gusto kong mangyari ay mabayaran sila kahit minimum wage sila. Yung barangay tanod pang 18 taon na niyang tanod hanggang ngayon parang casual pa siya. Erlo Bringas para sa Matadag Agil. O nakikita nyo mga kababayan, si Congressman Marcoleta, napaka-klaro ng kanyang plataforma. Makikita nyo talaga na meron siyang gagawin pag siya ang naluklok sa pagkasenado. Mga kababayan, tignan nyo po. Talagang malakas po si Congressman Marcoleta. Talagang sikat na sikat. Nyo po sa kabila mga kababayan, itong grupo ni Congressman Marcoleta na PDP Laban, napakasikat sa mga tao. Lalong-lalo na po itong si Congressman Marcoleta na talagang siya na mismo ang nilalapitan ng League of Mayors. Talagang gusto siyang makatandem. Gusto siyang maging kapartido. Grabe. Tignan nyo sa kabila. Meron bang mga ganyan mga kababayan? Wala po. Tanging lang po itong grupo ni Congressman Marcoleta ang hinahabol. Itong kabila, naku mga kababayan, halos sinusuka sila ng mga tao.